Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay samahan nyo naman kami na tumawid papuntang bayan. Alas 6 pa nga lang ng umaga mga mare, nandito na nga kami sa Pretil dahil syempre alam nyo na baka maiwan nga kami ng bangka. Nakikipagtsikahan pa nga itong si Buyok sa aming ninong dahil siya nga ang nagbigay ng gamot ni Buyok nung natibo nga siya ng kanduli. Pang-agap nga ng biyaheng Kalamba pero hindi naman kami dyan sasakay dahil pabinangonan nga kami ngayong araw. Eto nga sila nanay at naiwan pa nga ng biyaheng Kalamba at magpapahatid na nga lang sila papunta doon sa kabilang nayo. Maya-maya pa ay humaharurot na nga ang biyaheng Binangonan dahil late na nga sila. Okay lamang naman maging late mga mare basta ganyan lamang kabilisan eh. Magsi 6:30 na nga ng umaga nang kami makasakay ng bangka mga mare at 2 oras nga ang biyahe namin mula dito sa aming nayon papunta sa bayan. At sa mga nagtatanong naman kung magkano nga daw ang pamasahe namin mula dito sa aming nayon papunta sa bayan ay 200 pesos po, balikan na po yun. Dumuduo nga rin pala sa barangay Habagatan ng mga biyahe dito sa amin dahil chinecheck pa nga ng Coast Guard kung overload or nakasuot ba ng mga life vest ang mga pasahero. Required na talagang magsuot ng life vest kapag ka nakasakay ka nga ng bangka dahil naghigpit na nga sila simula nga nung may lumubog na bangka. O diba mga mare, bang social dito sa amin at parang naga-island hopping lamang kami sa Boracay. Pero mas okay naman yun para sa aming mga taga-isla mga mare dahil hindi na nga kami kakabahan. Shoutout nga pala dito sa driver namin na si Ponks TV ng Barangay Habagatan. Nagbablog na rin daw kasi siya mga mare, kaya naman please follow and share. Konti nga lang yung pasahero mga mare dahil Webes nga ngayon, kaya naman na relax nga kami sa pagkakaupo ni Buyo. Tinatapat ko talaga ng Miyerkules at Webes kapag kami aalis dahil konti lang ang pasahero at pwede ka nga maghiga-higa dyan sa bangka. Minsan-minsan nga rin mga mare dumuduong din sa iba't ibang barangay itong bangka dahil may nakikita nga silang kumakaway o di kaya naman ay merong bababa. Pero paminsan-minsan lang naman yun mga mare dahil bawat barangay nga dito ay merong mga bangkang pampasaherohan. Karating naman namin sa bayan mga mare, kumain lamang muna kami ni Buyok dito sa karinderya dahil hindi pa nga kami nag-aalmusal. Order nga lang kami ng pritong baboy at adobong manok mga mare at medyo tomguts na nga rin kami dyan dahil hindi pa nga kami nag-aalmusal at nagkape nga lang kami ni Buyok. Pagkatapos naman namin kumain ay niyaya na nga agad ako ni Buyok dahil bibili nga daw siya ng mga gamit sa bangka. Ginagawa na kasi nila yung bangka namin at marami pang kulang na gamit kaya eto't kukumpletuhin na nga daw niya. Gusto na rin kasing matapos si Buyok yun mga mare para nga daw may magamit na kami pagbablog. Maya pa iniyaya ko na nga rin si Buyok sa totoong pakay namin kaya kami ay tumawid. Bibili kasi kami ngayon ng motor mga mare dahil naaawa na nga kami kay Ate Cassie dahil naglalakad nga siya papunta sa school. Medyo malayo din kasi yung school ni na Ate Cassie dito sa aming nayon at pawisan na nga raw siya bago makarating. Bago nga kami pumunta dito mga mare ay minapili na nga rin kami ni Buyok at sobrang pinag-isipan muna nga namin ito bago namin ito bilhin. Hindi rin naman kasi biro ang halaga nito mga mare at sa kagaya nga namin na nagtitiyaga lamang sa buhay ay malaking pera na nga rin o malaking halaga na nga rin ito. Isa nga rin ito sa mga pangarap naming bilhin ni Buyok mga mare at thank you Lord talaga dahil kahit papaano nga ay natutupad na namin ito dahil sa aming pagbablog. Isa pa ay gusto ko talagang bilhan si Buyok ng motor mga mare dahil parang siya na lang yata ang walang motor dito sa amin. Kahit nga na sinabi niya sa akin na hindi nga daw siya mahilig magmotor mga mare pero feeling ko nga isabi lang niya yon dahil wala nga kaming pambili. Pero ngayon nga mga mare dahil sa paghihirap namin pagpalaot kahit na matindi ang sikat ng araw at kung saan-saan nga kami pumupunta ni Buyok para lang makapag-content ay eto nga ang kinalabasan. Kahit nga ako mga mare hindi rin talaga ako makapaniwala na nakakabili na nga kami ng mga ganitong bagay. Bang sama pa nga ng tingin ko dyan kay Buyok mga mare dahil naiprank pa nga ako at binawasan nga yung pambili ko ng motor. Diyos ko mga mare parang 100,000 yata ang kaba ko dyan. Paano yung napirmahan ko na nga ang lahat tapos ay kulang pala ang pambayad. Shoutout nga rin pala dito kay ate na staff ng Honda Binangonan na nag-assist nga sa amin. 2 helmet nga yung previous namin dyan na 3 years na registered sa LTO. Tinuruan na nga rin nila si Buyo kung paano nga gamitin itong unit mga maret. Sobrang saya ko nga dyan habang pinagmamasdan nga si Buyo. Maya-maya pa inuwi na nga rin namin itong motor mga maret. Pinapul tank na nga rin niya para hindi na nga raw kami bibili dito sa amin. Shoutout nga rin pala kay Fingerlings mga maret. Nakita nga namin siya dito sa daan. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.